At ikaw naman. Diyan ganyan! Ako ang tunay mong ama! Ano naman ang gagawin mo sa akin? Alam mo, kahit ikaw ay presidente ng Jiang Group, ang dugong dumadali pa rin sa'yo ay pamilya namin siyan! Wala kang galang sa nakakatanda sa'yo. Walang gandipanan darating sa'yo! Kung gusto niyo ng pera, kayang-kaya ko kanyang bayaran. Hindi porket kadugo kita, kaya mo na akong pasunurin. Yan. Makinig ka sa akin. Magkapamilya tayo. Ako ang tatay mo. Ang dugo namin. Dumadali pa rin naman sa'yo. Kalimutan mo na lang ang nangyari. Ang iyong ina at ang kapatid na babae. Hinihintay ka nila sa bahay. Huwag mo nga akong hawakan. Maraming taon mo silang tinrato ng ganon. Makakasiguro ka. Tatratuhin ko sila ng mabuti. Bibigyan ko sila ng magandang buhay. At sa lahat ng yun, hindi kayo kasama. Kukunin ko na lang kayong dalawa kapag patay na. Mga gwardya! Kalad ka rin silang dalawa palabas ng Xian Village. Para naman, hindi masaktan si Miss Jiang. Ma! Okay ka lang ba? Ma! Miss Jiang, nakapagayos na ako sa pabrika. Mabuti. Yung nanay at kapatid ko. Tungkol sa nanay at kapatid mo, pumunta na ako sa tito mo. Humingi na ako ng tulong sa pamilyang Lin. Mga lokal sila dito na medyo may kaya rin sa buhay. Pero kung di nila nalaman na presidente ka, mamaliitin ka talaga nila. Pabuti na lang di ka napahamak. Natakot ako para sa'yo. Sa kasong to, katapos mabigay sa akin ng kumpanya, ginawa akong pinakamayamang tao. Nagdusa ng maraming taon ng nanay ko. Kailangan ko silang tulungan, ganun dapat ang gawin ko. Opo. Ma, sigurado ka bang tutulungan niya tayo? Wala nang ibang paraan. Ang mas mahalaga, may ligtas ang kapatid mo. Kapatid. Sino ko nakausap mo dyan? Sino sinasabi mong kapatid? Miss Jiang, yan ang bahay ng tito mo. Mukhang tama ka nga. Nag-iisa lang to sa nayon. Kapag nalaman nilang mayaman ka, panigurado magiging interesado sila sa'yo. Pasensya na, Miss Jiang. Hello? Hoy! Assistant! Nabalitaan ko nandito kayo ni Miss Jiang. Nakakatuwa naman yon. Wanggang, bakit mo alam? Hindi mo na kailangan malaman. Nga pala, mamayang gabi nasa pinakamagandang hotel ako. Kumain tayo doon kasama si Miss Jiang. Inaasahan ko lalaw kayong dalawa sa akin mamaya. Sige, sasabihin ko lahat yun kay Miss Jiang. Ang general manager ba yan? Tama. Gusto niya makipagkita mamayang gabi. Hindi niya kailangang magmadali. Ayos lang yan. Isasama ko mamaya ang aking ina at kapatid. Doon ko i-aanunsyo na nakita ko na sila. Pumunta ka na muna doon. Susunduin ko lang sila. Opo. Kapatid mo ako. Pwede ba tumahimik ka? Wala akong kapatid na tulad mo. Tito. Binabalaan kita ha. Huwag mo ko tawagin na tiyo. Sinasabi ko sa inyo, ikaw na babae ka, mukha kang patapon. At kahit bugbugin ka pa ng biyanan mo hanggang mamatay, wala akong kinalaman doon. Naintindihan mo ba? Paano mo nasasabi lahat ng yan sa akin? Paano? May nasabi ba ako mali? Tito, hindi mo naiintindihan. Nandito kami para... Binabalaan kita. Kapag sumigaw ka ulit, babalin ko ang mga paa mo at hayaan ko kayong malumpo. Binabalaan kita. Kapag sumigaw ka ulit, babalin ko ang mga paa mo at hayaan ko kayong malumpo. Hindi mo ba kami nakikilala? Bakit gusto mo kami saktan? Ano problema niyo na naman? Simula nung umalis si Mama, nagsumikap ako. Ako ang namahala sa Lin family. Hindi madali yun. Nagsimula ang kumpanyang ito. Bumuti na ang buhay. Anong resulta? Kayong dalawa at amoy karne. Parang sarat. Malas talaga. Linbo, nang simulan mo ang kumpanya, tinulungan naman kita sa kumpanya.
Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Naintindihan ko na. Humihingi ka ng pera, hindi ba? Hindi ako nandito para sa pera. Gusto ko lang... Huwag ka na magpanggap pa. Gusto mo lang ng pera, sabihin mo lang. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi kita bibigyan kahit isang sentimo. Naintindihan mo ba? Mga gwardiya! Palisin sila! Hindi. Wag. Parang awa mo na. Wag. Bitawan mo kami. Pag hindi sila sumunod, hampasingin sila! Subukan niyo gawin yan. Ma, okay ka lang ba? Mabuti, ayos ka lang. Ayos lang ako, ma. Masyadong malupit ng pamilyang Chen. Sinabi kong asikasuhin ni Director Ling lahat. Ma? Linmay, natagpuan mo na pala ang anak moong nawawala. Eto't nandito na siya. Tumigil ka na. Huwag mo siyang sasaktan. Ikaw pala ang tito ko. Binabalaan kita. Hanggat nandito ka, huwag mo akong ituring na kamag-anak. Hindi ako tumatanggap ng mga basura bilang mga pamilya. Naiintindihan mo ba ako? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Ay, tignan mo ang nanay mo. Mukhang kawawa, di ba? Hindi maganda ang reputasyon niya sa pamilya namin. Naglilingkod lang siya sa biyanan niya. Ngayon kahit mga binti, nagambala silang lahat. Kaya ikinakahiya ko silang talaga. Tumihimik ka! Ang nanay ko ay nagdusa sa asawa niya ng maraming taon. Kapatid ka niya pero hindi ka naawa sa kanya? Anong klase kang kapatid? Sabi ko, anong mali? Pwede mo bang akong tanungin? Napakasama mo kapatid sa nanay ko. Sino ka para sabihan ako ng ganyan? Dapat lang sa iyan, di ba? Lakas ng loob mo! Eh ano ngayon? Ha? Tignan mo rin. Katulad ng iyong competent na ina. Ang amoy ng kahirapan. Yun lang. Tapos gusto siya pa rin bumalik. Mangarap siya. Pamilya niyo'y walang kwenta! Wala ka man lang malasakit? Ano nangyayari dito? Tabi nga! Pa, may maganda kami balita sa'yo. O anong balita yan? Pinabati kita, Tito. Narinig ko ang President Jiang mamumuhunan sa kumpanya ng 1 bilyon. Magiging pinakamayaman na ang pamilya natin sa buong nayon. Totoo ba yan? Siyempre totoo. Ang aking kapatid mula sa Jiang's group, may posisyon siya doon. Ang sabi niya, walang peke. Okay. 1 bilyong puhunan. Pagpalahid ka ng Diyos. Tiyuin, sino mga taong to? Ay, silang 3. Isang grupo na mahihirap na kamag-anak. Yun lang. Hay nako, mga nangihingi lang ata ng pera to mga to. Mga ulong kwenta. Ay, mga mahihirap na kamag-anak. Paano? Narinig ko na malapit lang pamilyang Lin lumulutong sa langit. Pumunta ako dito dahil sa amoy. Ang babaho ninyong 3. Ha? Hindi totoo yan. Ikaw bang nakababatang kapatid ni Wanggang? Oo. Ako nga nakakabatang kapatid niya. Hindi mo kaya mag-exist. Meron bang taong hindi ko kayang pabagsakin? Anong gagawin mo? Nagmamarunong ka? Ignoranteng walang alam. Ang pamilya ni Asyang ay kapatid ni manager. Malapit nang ma-promote sa sahay ng Jiang Group. Project manager. Siya? Project manager? Hindi mababa ang pamantayan ng Jiang Group Ranch. At kahit ang kapatid mong si Wanggang ay hindi pasok dito. Walang puwet ng babae. Anong ibig mong sabihin? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ha? Teka, Asyang. Huwag mo padapuin yung kamay mo sa maruruming taong to. Tama siya. Ang sama ng ugali ng pamilyang to. Kung tamaan mo sila, marurumihan ka lang sa kanila. Mabablackmail ka pa sa pera. Tama ka. Muntik na magkagulo. Kawawa naman kayo. Hindi talaga kami humihingi ng pera. Paano? Hindi humingi ng pera? Siguro gusto niya nang kumain dito ng libre. Okay, mangarap. Ang kakapal naman ng mukha niyong pumunta rito para makikain. Hindi na tama yan. Ang yayabang niyo naman. Nandito kami para humingi ng tulong kasi binubugbog ang nanay ko. Tsaka, hindi totoo humihingi kami ng pera. O kung ano man. Tapos magsasabi kayo ng ganito. Kalokohan. Hindi ba dapat ito ang kanyang gawin? Regalo ng babae. Hindi ba't yun ang gamit nito? Dapat lang na mangyari sa inyo yan. Kayo mga hampas lupa, mga walang pinag-aralan. Para makatulong sa pamilya, yung mga lalaki dapat ang namumuno sa atin. Tignan nyo na nga yung mga pangarap nyo. Hindi namin kayo kasing yaman.
Mga mahihirap lang kayo. Hindi katulad nitong si Tiyo ko. Hindi kasi kayo kasing yaman ng pamilya namin. Talaga ba? Ang ibig niyong sabihin ng 1 bilyong puhunan ay kayo lang ang makikinabang? Yun ba ang sinasabi niyo? Ako pa ba? Ikaw na ang bahala, 3 mahirap na kamag-anak, ha? Kung ganon, binabawi ko na ang kautasan kong yun. Hindi ko na ito bibigay sa pamilya ninyo. Teka, sino ka ba, ha? Sino ka sa tingin mo para magsalita ng ganyan? Ikaw, ginagawa namin ng walang ibang kahulugan dahil hindi ka welcome. Tara na. Sandali lang. Lin May, sinasabi ko sa'yo. Lahat! Linawin mo! Since may asawa ka na, tapos yung pamilya namin ni Lin, mayaman man o mahirap, kasama mo, hindi na mahalaga. Gusto mong makipaghiwalay ako sa kanya? Mangyari magkaroon ng kaunting kawalayan sa sarili. Sa hinaharap ang aming Lin, ang numero 1 pinakamayamang tao. Kayo, mga hampas lupang tao na hindi dapat makasama sa lamesa. Tiyo Lin. Creek. Sabi ng kapatid ko ngayong gabi, upang tanggapin ang Pangulong Jiang, ang espesyal na pagtanggap na hinana. Noon kami, kasamang dumalo, maligayang pagdating Pangulong Jiang. Nangangailangan niya ng magandang paghahanda. Yan ang presidente ng Jiang Corporation. Tama ka. Mas espesyal yan para kay Miss Jiang. Kayong 3, umalis na kayo. Kung hindi, tara. Tara na. Tara na. Umakyat ng hagdan ng pamilya Lin. Ayaw sa atin. Ma, huwag mong sabihin yan. Sino mga umakyat sa kanila, determinado pa rin. Ma, ate, sala-sala tayo mamayang gabi, sumama kayo sa akin. Anak, hindi ito gagana. Ayun ay pagtanggap para kay President Jiang. Paano tayo pupunta? Ma, nakalimutan mo? Yan si Sabe, siya ang presidente. Yan. Sabihin mo kay mama ang totoo. Ikaw ba talaga ang presidente? Ma, sinabi ko na sa'yo. Ako nga ang presidente. Inayos ko na ito. Napaisip ako sila sa iyong pamilya. Maaari mo ba akong tulungan? Sino mag-aakala na ginagawa nila to sa'yo? Malaki ang naitulong sa kanila ni mama noon. Akala nila putulin ang ugnayan sa amin. Kawawa naman. Ang taas ng kinatatayuan mo, mas lalo ka mahulog sa mas masakit. Salo-salo tayo mamayang gabi. Nagsisisi ako sa ginawa ko ngayon. Assistant Singh! Nandito ka! Mangyaring maupo ka. Kumusta ang paghahanda sa pagtanggap? Assistant siya makakatiyak. Ang buong setting ng banquet, kami ng kapatid ko, ayusin ang personal. Hindi magkakaroon ng ganap na pagkakamali. Mabuti. Assistant siya, ito ang nakakabata akong kapatid. Sila naman mga magulang ko. Tatay, nanay, Kaisha. Ito ay unang assistant ng Jiang Group. Ang panig ng Xingzong, ang pinakasikat na katulong. Assistant talagang talented siyang tao. Bata at may pag-asa. Oo. Assistant siya. Hello. Katulong, upang maging matapat, ang aming mga dibisyon ng grupo, lagi kaming kulang ng project manager. Tingnan mo ang kapatid ko. Oo, hindi. Paglipat ng tauhan, hindi ko negosyo. Si Jiang ang mahusay dyan. Kung gusto mo siyang i-promote, pagkatapos ay hayaan mo siya sa pagiging ngayong gabi, gumanap ng maayos, hanggat tumango si Miss Jiang, ang bagay na ito ay gagawin. Oo, sigurado mahusay akong gaganap. Bakit wala pa rin si Miss Jiang? Ewan ko nga rin. Nandito ngayon ang President Jiang, ang pinakamahalagang tao. Normal lang na maliit siyang dumating. Tama naman. Jiang Kailin, namuhunan ng napakaraming pera. Dapat tayong samantalin ng pagkakataon, magsabi ka lang maraming magagandang bagay. Tama si Dad? Yuhin, Creek. Oh, Washa. Ang reception ngayon, nakakabilib talaga. Ang kilalang figure na ito, lahat ay imbitado. Nandito ang presidente ng Jiang Corp. Dapat pahalagahan natin siya, di ba? Narinig ko, basta itong reception dinner, upang pahalagahan si Miss Jiang.
Tapos aakit ako sa project manager. Ito ay isang tapos na deal. Talaga? Tapos galing mo talaga. Creek. Bagaman, dati ako ay isa junior staff lang. Ngunit, ang matagal kong kasama, nagkamali ka. Pero simula ngayon, hindi ko na kailangan maging matatag. Dahil malakas na ako. Eto na. Huwag siya. Tapos saglit. Ang gulo sa harap ng presidente. Ilang magaganda salita. Tiyulin, pamili tayong lahat. Bakit kaya mo sabihin ng mga gandang bagay, tama? Okay, tapos ako muna. Salamat na maaga. Napakabait mo. Hindi pagkatapos ay muli. Si Jiang ay napakalaking presidente. Bakit pumunta sa atin? Narinig ko, itong presidente Jiang, naghahanap ng kamag-anak. Naghahanap ng kamag-anak? Ito ang mga kapatid ko. Narinig ko kay Assistant He. Narinig ko yun kay Presidente Jiang. May kamag-anak dito. Hindi ko alam kung bakit nawalan ng kontak sa loob ng maraming taon. Pumunta siya dito para hanapin ang kamag-anak niya. Hindi ko alam kung sino yun. Makakasama ko ba ang Presidente Jiang kaugnay? Yung pamilya, tiyak na biglang yayaman yun. Yan. Babalik ako. May mga lumang damit. Tingnan mo ako ngayon, matanda at pangit. Pilay din ang paa ko. Paano ako magsusuot? Nama, ginawa ang damit na ito para sa iyo. At ang ganda ng suot mo. Oo, nanay. Ito rin ang intensyon ng kapatid ko. Isuot mo na lang. Na, ate, tara na. Di ko alam. Basta, yung proyekto yun dapat malaki. Itong mga mahihirap na tao, paano to nandito? Itong mga mahihirap na tao, paano to nandito? Paano kapasok itong mga taong to? Malas talaga. Hindi ako maalis. Hinahabol dito. Siyang, ilabas mo na sila ngayon. Pag nakita sila ni Miss Jiang, sigurado magagalit siya. Lakas ang loob nilang manggulo sa isang reception na ganito. Pangarap! Ma, ate, paano naman? Nasiyahan ka ba dito? Oo, anak. Medyo kinakabahan lang ako. Napakagandang piging. Dito ako namamalagi, medyo hindi sanay. Ma, napakaranyang venue. Sigurado mahal dito. Di naman mahalaga yon. Ma, ate, ang mahalaga, masaya kayo. Tara na. Hoy! Kayong mga bastos, patanggap ni Miss Jiang maglakas loob na pumasok? Sinabi ko sa inyong tatlo, naghihingi ng pagkain. Haunted talaga! Kayong tatlo, paano kayo nakapasok? Ito ang pamilya namin ni Wang. Kay Pangulong Jiang, hapunan sa reception. Pwede ba kayo rito? Habang wala dito si Miss Jiang, kayong tatlo, dapat nang umalis dito! Habang wala pa dito si Miss Jiang, karapat-dapat kayong mapaalis dito! Kailan pa kayo nasunod dito? Huh? Tanong ka sa akin? Wala akong final say? Ha? Ikaw, sino ka ba para pumunta dito, ha? Inilapat mo ang iyong bibig, hayaan mo akong linisin ito. Paano? Ano ba sinabi kong mali, ha? Tingnan mo to. Kayong tatlo, isang hapon. Nakasuot kayo na parang... Wala, pang mahirap lang. Wala kayong masuot na magandang damit. Nasabi ko lang. Paano nila ito kayang isuot, mga mamahaling damit? Tama yan. Binili ito ng maruming pera. Tumihimik ka, ang damit na ito'y binigay ni Nyan. Paano mo nasasabi yan? Talaga? Pasensya na po. Kalakuhan talaga. Lumabas siya para ibenta ang mga to. Paano ito kakayanin? 3 pirasong high-end na damit? Ito ay dapat na ibenta nilang 3. Sinungaling ka. Gusto mong putulin kay dila mo? Hey! Sinungaling ka. Baliw ka! Napakapangas mo! Ito ang bahay ni Wang. Naglakas loob kasakta si Wang. Ayaw mo na bang mabuhay? Siya isang nakababat na kapatid ng branch manager.
Gusto kong lumaban. Mabuti. Pinakita mo lang ang iyong verbal power. Hintayin ang pagdating sa kanyang kapatid na si Wanggang. Huwag mo lang isipin pang pagtakas! Jody, sana maging maayos si Nian. Ma, nakalimutan mo ang pinagkakalanlan ni Nian. Siya ang presidente. Kaya huwag ka mag-alala. Anong dapat niyang katakutan? Lumuhod kayo ngayon! Humingi ng tawad kay Xiang! Kayong dalawa din! Ako? Bigyan mo siya ng basura. Lumuhod. Sinaktan mo ang aking Asya. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kanya! Mabuti na lang ang pamilya naming Lin. Putulin ka agad ng relasyon sa inyo. Kung hindi, sa tingin ko ay madumi. Tama ang ginawa ko. Bibigyan kita ng pagkakataon para lumuhod at magmakaawa. Luhod! Ano? Paano na? Nakasalubong kalabanin ako. Tapos di ka man lang magmakaawa? Ha? Paano? Ang lakas ng loob mong tamaan ako. Tapos hindi ka man lang hingi ng tawad? Ha? Sinaktan kita. Dahil kailangan kong lumaban. Alam mo ba? Nasaktan ako. Nasaktan ang buong pamilya ko. Kailangan mo tanggapin ang responsibilidad. Isa ka lang royal family. Ang lakas ng loob mong takutin ako dito. Tanong ko sa'yo, parehong tanong. Saktan mo ko. Kakayanin mo ba ang kahihinatnan? Ikaw lang? Bino ka ba? Dahil sa kalang hamak na mahirap. Naniniwala ka ba? Ngayon ako, ang daming tao sa harap. Hayang daruin ka? Wala akong gagawin. Ito ay talagang lampas sa iyong kakayahan. Isang mahinang babae. Maglalakas loob na saktan si Wao Xiang? Kalimutan mo niyan, Asyang. Maaari nilang ituloy ito. Huwag mo silang pakilaman. Tama ka nga. Kayong tatlo lang dito. Pakiramdam ko ay madumi kong tignan. Mga gwardya! Palisin sila! Tumigil kayo! Paano? Magsimula! Sino ang naglakas ng loob na saktan siya? Sino siya? Ngunit, mababang matandang tanga. Nanganak lang ng konting tanga. Hindi tanga ang anak ko. Matalino siyang bata. Siya lang? Big shot. Lin Mei, nababaliw ka na yata. Ikaw na yata ang nababaliw. Sabihin mo ang totoo. Hapunan ngayon. Ito ay gaganamitin para sa akin. Organisado para sa'yo? Bago ka magsalita, isipin mo muna kung kaulipagado ka. Hindi ko sino ka. Ito ang pamilya naming Wang, presidente ng Jiang. Hapunan sa reception. Ikaw ang presidente ng Jiang Corporation? Ako nga. Ang pagpapanggap bilang CEO ay isang krimen. Ilan kayo? Bubugbugin mo siya para sa akin. Dumating na ang panauhin! Hindi ito ang aming lokal, isang kilalang pamilya. Nandito na lahat. Ito dapat. Pumunta dito para kay Presidente Jiang. Ayo! Mga panauhin ko. Maraming salamat naman at nakadalo kayo rito. Bakit ngayon? Ito'y ginanap para kay Miss Jiang. Kami pa rin. Dapat dumalo ka rin. Oo, sayang lang. Dahil may mga pakialamerang tao. Para bang gulo sa lugar na to. Hey! Miss Jiang! Miss Jiang! Hello, Miss Jiang. Siya si Jiang? Si Miss Jiang? Galing kami sa Malaya, Miss Jiang. Buti na lang nakapunta kami. Naganda rin kami ng maliit na regalo para sa inyo. Chairman Kui ng Chinghe Group. Regalo ay Jade Rui. Miss Jiang, ito ang regalo namin. Mangyari tanggapin nyo. Nanzo Building Material Boss Gu. Isang regalong gintong inukit na Kuan Yin. Matagal ko nang hindi nakikita si Miss Jiang. Isang maliit na regalo lang yan. Isang piraso ng asul at puting porselana. Miss Jiang, pagkatapos ng handaan, mangyaring umupo ka sa aking lugar. Real Estate Tycoon Mr. Han. Libreng malangyang villa. Miss Jiang, pagkatapos ng party, mangyaring sumama ka sa akin at maupo. Maraming salamat. Kanina lang ako naging presidente. Kailangan ko pa rin pagbigyan ng mga panauhin Masyado ka ko. magalang, Miss Jiang. Kami maliit na lokal na negosyo lang. Lahat ay nakasalalay sa Jiang Group upang ma-develop hanggang ngayon. Ikaw ang aming kayamanan.
Nagsagawa ka ng ganito sa aming teritoryo. Dapat ka naming pasalamatan talaga. Baka naman nagkakamali kayo. Paano siya magiging presidente? Tama! Isa lang siyang istorbo sa party namin. Paano ito magiging posible? Nasaan si Miss Jiang? Mga kabataan, bantayan niyo ang mga sinasabi niyo. Ang lakas ng loob ninyo para sabihin niya kay Miss Jiang. Kami ang mga tao, ang Jiang Group. Nagtulungan sa loob ng napakaraming taon. Hindi ko ba alam sino si Miss Jiang? Paano ito posible? Hindi ba siya ang isa? Ang cute anak ni Lin Mei? Paano siya naging presidenteng Jiang? Ang mahal na boss, hindi ka dapat dayain. Halika dito! Ilabas mo siya! Hindi! Mga mahal na boss, dapat mo rin tingnan mabuti. Paano ito nangyari? Wag! Wag! Hindi pwede siya ang presidente! Ah! Miss Jiang, ang batang yun ay mula sa pamilya Wang. Ang lakas ng loob na saktan ka. Huwag kang mag-alala. Talagang gagawin ko yung para sa'yo. Salamat. Lahat ay bisita. Hindi kailangan ng mga yon. Nagagalit ang mga hindi karapat-dapat. Tama si Miss Jiang. Maupo na kayo. Hey. Hatch! Sino nagsalita? Tingnan nyo. Talagang napakaganda ng mga palamuti dito. Paniguradong nakausap niya na ang bunso kong anak ni Presidente Jiang. Ay, saya naman. Gangzi, tatay, maganda tayo ng handaan. Pagiging abala ng napakatagal. Hindi ko pa nakikilala ang Presidente Jiang. Anong itsura niya? Nakilala mo naman ang personal ng Pangulong Jiang? Tatay, kakaupo pa lang ng bagong Pangulo. Nasa phone lang ako. Inulat na gawain. Hindi ko pa siya nakita sa personal. Alam kong siya lang, bukod sa nag-iisang anak na babae ni Ginoong Jiang. Ang iba ay walang alam. Mapupunta yun sa banquet hall. Paano natin siya makikilala? Huwag kang mag-alala, Nay. Narinig ko mula sa mga tao na ang braso ni Miss Jiang may plum blossom birthmark. Plum blossom birthmark? Pagkatapos ipapasok tayo mamaya kung sino may ganong marka, siya yun. Natural si Miss Jiang na yun. Ngayon na nagkunagan kung sino si Miss Jiang. Basta ako sa pagkakataong ito dalhin ng reception na ito, inayos to. Ang aming pamilya ay maaaring katulad ng pareho ang tahanan ng girlfriend ni Ah Xiang. Pagiging lubos sa iginagalang ng Pangulo, kumuha ng halos 1 bilyong pamumuhunan. Talaga? Makukuha natin ang sulit na pagkakataong ito. Tara na! Pagsisisihan niyo to! Anak! Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa nito? Ha? Ba't ka nandito? Kuya, dumating ka sa tamang oras. Ayan, pinalayan sila ako sa venue. Dahil may nagpapanggap na Miss Jiang sa loob. Miss Jiang? Dumating si Miss Jiang? Yung Miss Jiang na nasa loob, peke lang yun. Kuya, maniwala ka sa akin. Ang kanyang ina ay mula sa pamilya ng Xi'an Village. Para sa kanilang pagkakakilanlan, sobrang mura. Wala pang silbi sa asawa. Mga magsasaka, yan ay dapat isang peke. Si Miss Jiang ay isang babaeng nilaki sa layaw, kaya hindi pwedeng siya yun. Nagpapanggap nga yun. Paano magiging anak siya ng mga yon? Anong relasyon nila? Sino ang naglakasob na gayahin si Miss Jiang? Tiyak na alam ko ang balita. Pumunta dito para kumain at uminom ng libre? Mga magulang, kapatid, dapat ipagaganti mo ako. Yung maliit na babae, sinuntok at pinalayas ako sa banquet hall. Pagbubuli lang! Ano? Isang maliit na bata? Pinahiya niya ang ating pamilya! Ginawa niya sa anak ko? Umanda siya. Ang usaping ito ay kailangan seryosong harapin. Papasok na ako ngayon. Para malantad na sila! Miss Jiang, ang batang itong mula sa pamilyang Wang ay hindi mo panganib. Huwag kayong mag-alala. Tuturuan ko siya ng leksyon. Salamat. Lahat ng bisita, hindi kailangan para sa ilan. Nagagalit ang mga hindi karapat-dapat. Maupo muna lahat. Tama si Miss Jiang. Maupo na kayo. Grabe! Parang siya na talaga ang pangulo ng Jiang mismo. Oo nga. Hindi ko inaasahan na napakabata niya. Siya? Siya talaga ang presidente ng Jiang? Sinabi ko na sa iyo, pero hindi ka naniniwala. Sasabihin ko, hindi nagsisinungaling ang anak ko. Siya talaga ang presidente ng Jiang Group. Siya ay isang malaking shot. Narinig ko, namuhunan si Miss Jiang sa pamilyang Lin. Talagang nangahas ang pamilya Lin. Napakayabang sa harap ni Miss Jiang. Kung ako iyon, nakakasamba ako kay Jiang. Talagang hindi alam mo mabuti. Pinag-uusapan ko tungkol sa Jiang Group. Bakit mo ibibigay sa pamilya Lin pabubuhunan ng 1 bilyon? Hindi ko inaasahan. Pamangkin ko si Boss Jiang. Pamangkin. Ngayon lang, isang hindi pagkakaunawahan ng lahat. Oo nga, pinsan. Hindi ko inaasahan na meron pa pala akong napakahusay na pinsan. Anong mangyari ngayon lang? Please stop care about it, okay? Sino ang pamangkin?
Sino ang iyong pinsan? Hindi mo ito nakalimutan, ang aking ina, naputol na ang relasyon ko sa inyo. Ay, ano ba yan? Kakasabi ko lang naman eh. Huwag isa puso. Kamag-anak kami. Magkapatid kami ng nanay mo. Kahit nabali ang mga buto, konektado pa rin ang litin, hindi ba? Oo nga, pinsan. Nagkamali kami noon. Patawarin mo kami pakiusap. Tingnan mo ang mukha ng pamilyang ito. Nagkakadiri talaga. Pamangkin, huwag kang mag-alala tungkol sa nakaraan. Magkamag-anak tayo. Bagong alaala naman. Lahat tayo. Isusulat ito. Susulat ito? Sa tingin ko, posible ba ito? Hindi kayo welcome dito. Ano ba yan? Nagkamali ako. Pasensya na. Mari mo ba ako tulungang higayatin ng aking pamangkin? Bitawan mo ko. Hindi ba sinabi sa akin ng Lynn na putol na ang relasyon, hindi mo ako kapatid? Hindi mo ito magagawa! Porque yumaman ka na, hindi mo na siya kinikilala? Ikaw na pamilyang Lynn, ang lakas ng loob mong gawin ito, nagsabi ng ganito, mababa ang tingin mo sa amin, itakwil kami. Ngayon, alam kong kapatid ko ang presidente, sumugod lang ako para kunin siya. Dalawa talaga ang mukha niyo. Sino ang nanggugulo dito? Yun! Manager General Wang! Kumusta, General Master Wang? General Wang? Ikaw si Miss Jiang? General Manager Wang, unang pagkikita. Ang tapang mo! Naglakas loob ka pa magpanggap bilang Miss Jiang. Mga nakakalito dito. Ha? Ibig mo sabihin? Siya ay isang peking Presidente Jiang? Bagong hirang na Pangulo, yan ang ulo ng pamilyang Jiang. Nag-iisang anak na babae ni Jiang Xingxiao. At ikaw, ang pagkakalam ko, dapat ay pinanganak ka sa Sion Village. Parehong magsasaka ang magulang. Ano? Niloko mo na naman kami ng babaeng ito? Mga kabataan ngayon, napakawalang ya. Nagpanggap bilang si Miss Jiang. Sa kampeke, ang lakas ng loob mo hawakan si Asyang. Sino ka ba sa tingin mo, ha?